go meet Mrs. Capray. Tapos na ang kasalan pero walang magaganap na honeymoon. Congratulations. Kung hindi isang entrapment operation. Dahil sa pagkakataong ito, kasama na sa mga entourage ni Honey ang mga operatiba. Ayan na! Ayan ang bagong kasal at mukhang may bitbit pang ibang abay. Unesa ako lang gagalaw ka pa. We are members of CIDG, okay? Ha? Okay, right to remain silent. Timbog sa operasyon maging ang interpreter. Kasama ring nadakip ang isa pang Koreano. Siya raw ang tumayong photographer sa nangyaring kasalan. No, no! No, 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 no. No, no. Don't move! No. Waiting. Don't move! No touch it. You go with us, okay? We're Waiting. going to our office. Waiting. Sa labas ng restaurant, hindi nakalampas sa aming kamera ang Pilipinong driver. Dito ka lang, ha? Matatandang siya ang nagpakilala at umano'y ng hikayat ipakasal ang biktima sa Koreano. Don't see anymore. Sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad, hindi kagad sumama ang mga inaresto. Hey, don't touch me. Touch me. Don't touch me. Who are you? Who are you? Who are you? Okay, okay. Don't argument. Yes, yes. Don't argument. Don't argument. Lawyer sir, pupalo na ng tao. Pwede ba? 10 minutes? Kasama, sundin mo na sa ano? Hindi may dala. Nabulot ni ma'am yung cellphone mo. Tumanggi rin silang magbigay ng anumang pahayag. Pero dahil sa reklamo laban sa kanila, sinampahan sila ng asunto ng mga operatiba. We filed a case of violation of 9208, also known as the Trafficking in Person Act of 2003, as amended by Republic Act 10364, yung expanded Anti-Trafficking Act of 9208. Pag na-convict sila sa case na final natin, ay magkakaroon sila ng imprisonment of 20 years or more. Pero lusot daw sa kaso ang driver. Initially, ang pan doon is una-una doon sa during entrapment operation, hindi na wala siya sa area doon. Wala siya sa location nung nagkaroon ng entrapment operation. Pagdating sa piskalya, nag-ibang takbo ng kasong isinampalaban sa Koreanong ikinasal sa biktima. Actually, nirecommend sa atin ng yung sa prosecutor natin during the inquest is no bail sila. But after few days ay inamend yung resolution na naging violation na lang ng Republic Act 9262. Ang interpreter naman at isa pang Koreanong kasama sa asunto, pangsamantalang pinalaya habang patuloy daw na pinag-aaralan ng kaso. Hindi pa naman totally dismiss yung kaso but we have to look for other means na maging matibay yung ating pag-file ng kaso. Pero ang mas mahalagang tanong, makakawala pa kaya si Honey sa kasalang sumikil sa kanyang kalayaan? Ayon sa isang grupong nangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan, maaari pa raw mapawalang bisang kasal ni Honey at ng Koreano. Yung kasal ng complainant doon sa Koreano ay naisagawa dahil merong pandadaya, merong fraud, no? At dahil nakuha yung kanyang pagpayag sa kasal sa isang paraan na talagang sinadyang dadayain siya, lolokohin siya, walang bisa yung kasal na yon. Mas magiging matibay din daw ang pagbawalang bisa rito sakaling mapatunayang sapilitan ang nangyaring kasalan. May sapilitan doon, may coercion kasi merong threat, may pananakot na pag hindi mo ginawa ito, may mangyayari sa inyo. Kaya hindi talaga, walang bisa yung kasal na yon. It's null and void from the very start. Hindi rin daw dapat ipawalang bahala ang kasong sexual at pang-abuso maaaring isang parang biktima. Itutuloy natin yung rape case kung
Kung ang hinihingi ng complainant natin ay mabigyan ng hustisya, yung panggagahasa sa kanya na hindi man, ito ay labag sa loob niya, yung paggamit sa kanya, ay tutulungan natin yung complainant na mabigyan siya ng hustisya. Hindi magiging madaling ibaon sa limot ang bangungot na pinagdaanan ng biktima. Pero patuloy na umasa na mabibigyan na ng katarungan ang nangyari sa kanya. Hindi ko po nagustuhan yung naging resulta. Pero sana po magpatuloy pa rin yung kaso. Naasahan ko na after nito, kumbaga makalimutan ko lahat na nangyari. Maituloy ko yung buhay ko, maka-move on ako, makalimutan ko yun. Siyempre, mag-start ng panibago. At yung pinakahuli, yung dream ko, siyempre, yung ikakasal ako sa tao talagang mahal ko. Dahil sa huli, ang totoong pagmamahal, hindi nadadaan sa porsahan at lalong walang katapat na halaga. Susunod